Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. Ayan, ipagpatuloy ko ang pagre-repat sa mga ganitong sizes na pots kasi gagamitin ko siya para sa mga ganito na sizes. Yun. Siya yung pagtatamnan ko kaya uunahin ko silang iripat para magamit ko na sila kasi ayaw kong bumili guys. Kasi baka magtambak na naman yung mga ganitong sizes. Kung meron naman akong pwedeng gawin na paraan para magamit siya, iyon na lang. Kaya ilipat ko na sila ngayon. Pero bago yun guys, please subscribe to my channel and give it a like. Thank you guys. Hello guys. Yan, nakapagdilig ako kaninang umaga guys. At saka dililigan ko lahat, pati yung kakaripat ng kahapon kasi aalis ako bukas at ayoko silang iwan na dehydrated. Diniligin ko na rin pati yung mga nasa maliit na pots na hindi ko sana didiligan kasi nga iriripat ko. Kaso ayoko silang iwan na dehydrated nga kaya diniligan ko na sila lahat. As in pati yung mga bagong ripat ko kagabi at saka nung nagdaang araw, diniligan ko din sila. At ang hindi ko lang diniligan ay yung nasa rain or shine kasi umuulan na dito guys Mga hapon, minsan umuulan, minsan bigla na lang uulan. Pag ganyang panahon, kailangan talaga natin ng mag-spray ng fungicide. Kaya nga, medyo binilis-bilisan ko yung ating pagriripat kasi ayoko mag-spray ng fungicide nang hindi pa ako nakapagripat kasi mapupunta sa kamay yung mga chemicals. Pakita ko lang sa inyo yung mga naripat ko kahapon. Si Bennett. Yun siya guys. As in, kapag naripat mo na sila guys, talagang maganda na sila tingnan. Hindi na yung parang ang liit naman nilang tingnan. Pag nalipat na sila sa mas malaking pot ay gumaganda sila. Ito root bound na to si Bennett. As in, sobra at ang dami niyang mga dry leaves. Kung ano sana ito siya, kung naripat ko lang na medyo maaga, hindi na ito siya lumiit. Mas malaki pa sana ito siyang tingnan guys. At saka meron siyang mga variegations. Ewan ko kung ganyan ba talaga sa Bennett. Kasi pag mag-search ka online, ang lalabas din talaga na mga Bennett ay merong mga ganitong lines guys. Ayan siya. So meron siyang ganyan. Meron din siyang ang tawag nito na sunburn. Pero hindi naman yan natatama ng araw. Hindi ko alam kung anong term. Sunburn din ata. Andito naman si si Echeveria Bianca. Ayan siya. 3/17 March pala ito siya dumating. Ito sila na batch. March, April, May, June. So 3 months pa lang sila sa akin. Ayan, ang ganda ni Bianca guys. Medyo lumiit yung kanyang dahon. Tingnan niyo, pansin niyo yan. Malaki dito. Tapos lumiit. Ito siya ay hindi nag-root bound guys. Kasi, mahaba pala yung kanyang stem. Mahaba pala yung kanyang stem guys na nakabaon. Tapos, itanim ko sana siya sa medyo mababaw lang na pot. Kaya lang, parang hindi pwede kasi mahaba pala yung stem na nakabaon. Kaya ito, pinili ko yung matangkad. Ayan. Tapos, ang ganda niya niyang tingnan. Simula nung naripat siya at ilagyan ko siya ng pamis. Yan. Kasi gusto ko lang. Ito naman si Paji guys. Tingnan nyo yan. Parang ang niya rosette. Parang rose. Yan. Ang ganda niyang tingnan. Si Paji, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi siya root bound. Ayan. Pero healthy naman siya guys. Tingnan nyo yan Healthy naman yan siya. Ang cute-cute niya ng tingnan at saka bagay na bagay siya dyan sa kanyang new pot at gusto ko rin siya kasi ang ganyan na yung tingnan na may nakalagay na pamis. Ayan. As in, ang ganda niya guys. Sana lang hindi siya mag-etiolate. Gaya niyan dyan sa baba. Medyo leggy siya. Ang cute. So, si Paji, ang isang nairipat natin. Hiwa-hiwalay kasi sila, guys. Kasi na nga ako sa space. Medyo na yung space, na-occupy na nila halos. Niripat ko din ito si Hanay Kada, guys.
Ayan, kung baka na ano kayo, kung bakit hanaykada ang tawag ko dito. Yun kasi yung nakikita ko sa online. So, pasensya na, nakasanayan na kasi yung hanakaida, pero mukhang nakasanayan ko na rin yung hanaykada, guys. Ayan siya, yung sinanvar ko. Magto-twin head na siya. Twin head ba or flower? Kasi ito, akala ko mag-twin head siya, pero parang, hindi ko alam kung flower stalk ba siya or baby. Yan, parang magto-twin head na naman siya ulit or flower. So, yan. Gumanda nga, guys. Gumanda sila pag malipat sa ano. Pero, ano na ata din ito si hanaykada ko. Nag-root bound na rin siya. Kailangan na rin talaga niyang ilipat. Naglagay ako sa kanila ng, naglagay ako ng Nutri-Coat. Nutri-Coat yung gamit ko kasi ubos na yung aking Osmocoat. At ganun pa rin yung aking soil mix. Nagdagdag lang ako ng Nutri-Coat kasi guys, hindi ko inalis yung kanilang lumang soil kasi ayaw kong galawin yung kanilang roots. Meron, yung si Bianca ay, yung soil niya ay nilusin ko kasi akala ko magkasya siya doon sa isang pot pero hindi pala, mahaba pala yung kanyang roots, kanyang stem. Kaya, ayun, nalusin ko yung kanyang pero dinligan ko pa rin siya guys. At ito naman siya, kapag, kahit na guys, mas okay silang tingnan sa mas malaking pot, pero mas required pa rin talagang kung maliit sila, pagkadating ay itanim mo lang sila sa hindi din masyadong kalakihan na pot. Kasi dati guys, nagtatanim talaga ako sa malalaking pot, tapos ang nangyayari, namamatay sila guys. Mas marami akong casualties noong nagtanim ako sa mas malaking pot, tapos maliit yung aking succulent. So, noong bumili ako ng mga maliliit na pots, tapos doon ko sila tinatanim, yung pagkadating, mas marami nagsusurvive sa akin din. At saka naka-greenhouse din naman kasi ako. Siguro isa yun na factor. Yan siya. Tingnan yung semerine. Gusto kong iripat, pero saka na lang. Ayan, parang ang ganda ng bulaklak ni Merin guys. Excited ako na makita yung kanyang ayaw mag-focus. Yan lang. Share ko lang si Merin. So, ayan guys, niripat ko rin si Monocerotis. Inalis ko yung kanyang flower stalk. Kasi inano ko na tinry kong i-propagate. Marami akong propagation na ng Monocerotis kasi yung isa kong Monocerotis din ay nag-flower din yun at pinopagate ko at mas mabilis siyang magkaroon ng roots guys. At yung iba ay meron na ring mga pops na lumalabas. Tapos ito siya. Yung isa kong Monocerotis na sobrang dami din yung dry leaves at hindi pa siya nag-root bound. Yun siya. Sabi ko nga baka mukhang okay pa siya doon sa kanyang soil. Kaya lang, lipat ko na nga rin. Para hindi siya laging matutuyuan. Ayan, ito din si Madiba. Napansin ko guys, konti na lang pala yung Madiba ko. Parang dalawa na lang, tatlo, curl yung isa. Ayun. Kunti na lang pala, parang namatay yung mga Madiba ko. Tsaka meron ako mga leaf propa. So, ito nakalagay sa rectangular pot. Inalis ko na guys kasi sobrang tagal na to doon. Tapos, lumaki lang siya noong nilagyan ko ng Nutri-Coat. Pero nung dati, sobrang bagal niyan lumaki guys. At saka paliit siya at matagal na to sa akin eh. Ayan, ngayon lang talaga siya gumaganda, nakakapag-recover. Kaya, mas makakapag-recover pa siya ngayon kasi nilipat ko na siya. Ayan, ayan siya. Nasimula na rin magkakaroon ng mga curl-curl yung gilid niya. Hindi gaya dito sa baba. Ayan, at saka isa kong niripat, si Linsiana. Ayan, si Linsiana. Nag-root bound na siya guys. Tapos inalis ko lang yung kanyang soil. Kasi kailangan kong pagkasyahin dito sa pot na to. Maliit kasi ang pot na to guys. Shallow siya. Yan. Pero bagay kasi siya dyan. Yan. Okay naman si cream tea na nakalagay sa ganyan ding kaliit na pot. Yan, tumaba nga siya eh. Kaya binilagyan ko na lang siya ng ng Nutri-Coat din. Para may nutrients pa siya.
Ayan. At saka yung isang inalis ko doon sa rectangular pot, si Amabel, paliit kasi siya guys. Yan, at saka ang dami niya sunog. Hindi talaga healthy siya doon. Ang bala ko sa rectangular pot na yun, itamnan ko na lang ng mga Ellen. Basta yung mga maliliit na mga dahon na succulents ang ilagay ko doon. At tinabi ko na lang si Amabel dyan sa aking unslow. Si unslow ko na yan na lang ang natira. Kasi yung mother plant, baby na to guys eh. Yung mother plant ay nalusaw na siya guys. Wala nang mother plant na unslow. So, magkatabi sila. Ang isang niripat ko guys ay itong si Monadenium po guys. Ayan siya. Kasi, sobrang, matagal ko na itong gustong iripat talaga guys. Pero hindi pa ako nakakaroon ng time na iripat siya. At saka lagi ko siya nakakalimutan. Ano kasi siya guys, hindi sensitive kaya hindi siya yung talagang kailangan ng attention. So, nahuli siya. Ngayon ko pa lang siya naripat. Ang dami niya ng babies, oh. Ayan. Hindi masyadong nakakapagpapalaki na yung kanyang babies. Kasi nga, sobrang kulang na yung nutrients sa kanilang pot at root bound na talaga siya. Sa bago niyang pot guys ay sigurado akong mas lalaki pa ito siya at nilagyan ko rin siya ng Nutri-Coat para may nutrients naman siya ng extra. Hindi ko rin inalis yung kanyang oiled soil kasi ang lalaki ng kanyang roots at ayokong sirain yung roots niya guys. So pagkatapos kong iripat ay binalik ko siya dito sa rain or shine kasi hindi siya sensitive. So mas okay siya sa rain or shine guys. Dito na area, harayan, naka-rain or shine pa rin itong aking baby. Yung survivor ko na neon breaker. So, yun lang guys. Yun lang yung naripat ko muna. Yun lang yung naihabol ko. So, ayan, yung mga naka-rain or shine ko guys, buhay pa naman. Ayan sila. May inalis ako dito eh. Nakalimutan ko kung sino yun. So, yun lang. Thank you all for watching guys. Ayan, rain or shine ko si Culebra. Ito naman si sino nga to? Ibalik ko siya doon sa loob. Kasi aalis ako tapos baka uulan ng malakas. Meron na kasi siyang dots guys. Oh, yan. Parang fungus. Baka mapuruhan to. Baka pagbalik ko wala na maalam na siya. So, ilagay ko lang siya dito sa protected area ko. Yun lang guys. Thank you all for watching. At sana po ay palagi po kayo manunood pa rin sa aking mga i-upload na videos. Thank you guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Ang ganda na nila. As in, napaka-rewarding. Napaka-gandang stress reliever.